Alright, welcome back. So nandito tayo ulit sa ating demonstration ng ating VS Code. At this time ay nagkaroon na tayo ng slight modification sa ating code. Dito ay binago natin yung hello Mike, no? So just in case na liliitan kayo sa letter, o may mga i-ano muna natin to. I-minimize ko muna siya, no? Ayan, hinide ko muna, hide. Ayan. So, kung medyo nalilitan tayo sa text, pwede natin siyang lakihan. Maraming methods na pwedeng gawin para mas makita ninyo yung ating code, yung text kung nalilitan kayo. So, pwede nyo i-click ang inyong control o command sa inyong Mac, control sa Windows, then plus. No, plus sa keyboard. Meron kayo makikita ng plus dyan sa tabi ng mga numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Then may plus po dyan. Ayan. So, lumalaki siya. So, lahat pati yung ating menu at saka yung sidebar na laki. Ngayon, just in case kung gusto niyo na yung text lang ang malaki, hindi siya ma-zoom, punta lang kayo sa ating settings. Dito sa settings natin, then settings ulit. Ayan. So, pwede kayo dito maglagay ng inyong value like 20. Masyado yata malaki yan. 14, di ba? Gawin natin 16. Yeah, para medyo kita natin. No? Ayan. So, tingnan natin yung ating code. Parang okay. Gawin natin 20. Okay. So, malaki na talaga siya. 24. Okay, malaki na talaga. Balik natin sa 16 lang. Ayan, para kita nyo. Ayan. No? So, medyo kita na sa ating recording. Ayan. So, dito ay pwede nating talagang i-customize ang ating code editor. And yung mga text ay pwede nating baguhin. At pwede nating baguhin yung last time, di ba? Yung ating dito sa settings. Then, pwede mo siyang palitan dito kung anong gusto mong font family, no? So dito hindi ko na siya papalitan kasi maganda yung Consolas Courier New Monospace. Maganda siyang tingnan, no? Pero kung gusto mong palitan siya, nasa sa'yo na yan. Kailangan mo lang malaman kung ano ang yung fonts na pwede mong i-type dito, ano? So may mga extension din tayo kung gusto mo palitan yan, no? Ayan. So, andito pa yung ibang mga nasa settings kung anong gusto mong gawin, no, in regard sa pag-modify ng iyong IDE customization. Okay, so balik tayo sa ating index. Close muna natin itong settings. So, mapapansin nyo may mga tabs na ma-open dito. Just in case na hinahanap nyo yung ginagawa nyo, hindi nyo makita, punta lang kayo dito sa tabs. So, i-close natin settings. Then, balik tayo dito. Alright, so, I think para sa gawin natin siguro magkaroon tayo ng debugging hindi, siguro later na lang yan. Ito na lang muna yung pag-open ng file mismo. So since ino-open natin, di ba, yung file through our folder, ayan, tapos ang ginagawa natin dito, double click natin siya, and then makikita mo nandito yung changes. Ang ginagawa na iba, i-close ko lang ito iba, no, is minimize nila to. Close din natin to. Hindi, minimize lang. Ganito ang ginagawa nila, no? So, naglalagay sila ng window dito. Or hinahati nila to sa ayan, ganyan, ano? Usually, ganyan naman ang ginagawa ng iba talaga. Ganito, ano? Ayan. So, ganyan, no? Kapag isa lang ating screen, ganyan, ano? Kapag dalawa ang ating screen, kung kayo ay nag-edit sa inyong laptop, mapapansin niyo sa gilid ng laptop meron diyang port, no, display port. Kapag may nakita kayong display port sa gilid ng laptop, kunyari meron kayong kuha nga tayo ng isang and type natin dito dual monitor laptop. Ayan. So sa images tayo. Ayan. So iba na to, mga latest to dual monitor laptop setup. Okay lang yan. Autocorrect naman yan. So dito, mapapansin mo na may triple monitor pa nga.
Mhm. So, depende yan sa laptop, ano, kung ano. Usually, ganito ang nangyayari pagka ikaw ay meron kang sa side ng iyong laptop ay may port dito sa part na dito. Nabibihira kasi sa right dito sa left yan. Makikita nyo meron kayong display port o VGA nandyan o kaya ay HDMI na pwede nyo i-connect dito ang isa pang monitor. So, magiging dalawang monitor nyo. And then, tingnan nyo lang sa YouTube paano nahihiwalay siya, paano nyo siya i-customize din yung desktop. Ayan. So, I suggest hanggang dalawa lang. Isang monitor lang pala ang dapat mo idagdag, hindi dalawa. Kasi iinit ang iyong laptop, pwedeng masira, no? Masisira siya pag siya ay nag-overheat, yung kanyang mga hinang, yung mga nagko-connect sa kanyang pyesa, pag uminit kasi lalambot yung mga yon, no? So masisira laptop. Kaya advisable isa lang, no? Isa lang na ganito. Kung nasa laptop ka, kung nasa desktop ka naman, tingnan mo kung meron pang additional desktop. Sino nga natin? Yes. Ayan. Tingnan mo sa likod ng yung computer kung may additional desktop. Sige, type natin desktop dual monitor connection. Bakit wala yung back, no? Sa likod kasi ng backplate siguro. Backplate siguro. Tingnan natin ha. Kung anong lalabas. Ayan. So, dito mapapansin mo kung meron kang dalawa. Right click, open image. Kung meron kang dalawang port na ganyan sa likod ng iyong laptop. Ng iyong desktop. Yan lito. Meron kang ganyan sa likod ng desktop mo, pwede ka mag-dual monitor. Kung wala ka nito at meron ka naman dito sa part na to, madami o dalawa, nakita mo nandito, ibig sabihin pwede ka mag-dual monitor. Okay? Kung ang nakita nyo, isa lang dito, isa lang nakita mo dyan, tapos meron ka ditong extra, so tingnan mo sa YouTube paano i-activate yun. Kasi isa lang dito ang gagana. Alin sa dalawa lang eh. So kung bibili ka ng video graphics, no, ang piliin mo yung dalawa o higit pang output ng monitor. Dalawa o higit pa. Para ma-utilize mo yung paggamit ng dual monitor na ito, ililipat mo lang sa kabila. Itong isang to, ililipat mo sa kabilang monitor, open mo doon, while ito naman ay naka full screen. Yan ang reason bakit karamihan ng mga developer dalawa ang screen, no? Hindi lamang pang gaming kundi para talaga sa development. Yung isa ay output, yung isa naman ay sa coding, no? So ganito usually ginagawa para makita mo kung meron kang changes like itong hello Mike, lagay natin ulit sa hello Michael Tan. Yan, save natin. At mapapansin nyo kapag meron kayong minodify, nagkakaroon ng number 1 dito. Ang reason is, ibig sabihin, hindi mo pa siya nasa-save, no? So, save natin. Control S kung gusto niyo. Ayan. So, dito, mapapansin niyo hello Mike pa rin. Ang gagawin natin is, i-reload lang natin. Hello Michael. Well, meron isang paraan para hindi mo na kailangan i-reopen sa browser, no? Ang type mo lang dito, pupunta lang tayo sa extension. Lalagay lang natin dito is, ano nga ba yun? Hindi naman live server eh. Live, tingnan natin Okay, kasi kung mapapansin mo, may mga live server nakalagay dito. Yung iba ay ini-install tong live server. Pwede yan, pwede naman yan kasi meron siyang grading. Mapapansin nyo, meron siyang average rating 4.5. Mean to say, hindi lahat satisfied, no? While dito naman sa live preview, ito ay guarantee ng Microsoft ito kasi makikita mo meron siyang authentication o verification
badge, no, na naka-check. Ibig sabihin siya ay legitimate na from Microsoft. So sa live preview, siguro install natin. Install natin to kung hindi nyo pa na-install. Ay dyan ay meron ka ng built-in, no, magkakaroon ka na ng built-in na live preview, no. So kung babalik tayo, i-close lang natin to, then i-hide natin siya, then so para ma-view natin siya, ang gagawin natin is i-right click natin. Ayan, so makikita nyo show preview. Ayan, so meron tayo ditong show preview sa gilid. So kapag may binago tayo, hello Michael Tan, gawin natin hello Kuya Mike. So makikita mo andun agad yung live preview. Kita mo na agad dito. Okay? So since umilaw ulit itong ating Explorer, ibig sabihin hindi pa natin nasi-save. So Control S. Ayan. So kung dito mapapansin niyo, pwede mo siya i-resize na hindi mo na kailangan gumamit ng browser, extra browser. Ayun nga lang ay sakop nito yung iyong code, no. Habang kung saan ka man napupunta sa iyong code, ay automatic naman na nag-a-adjust yung ating screen dito sa left, no? Ayan. So kaya lang siyempre limited lang yung space, no, pag ganito. So maganda rin makita mo siya sa actual browser, lalo na sa Google Chrome, kasi may mga developers na ang ganda tingnan dito sa live preview, pero sa actual sa Google Chrome ay hindi siya maganda o hindi nagra-run yung mga yung mga animation. Dito ang ganda tingnan, pero sa Google Chrome hindi nag-animate. So may mga ganong cases na kailangan nyo pa rin tingnan siya sa actual na na browser, no. At kung mapapansin mo yung URL niya ay iba, no, while dito is kung mapapansin mo dito ang directory ang nakikita mo, while dito is yung kanyang deployment na kung saan man siya naka-deploy na assigned na URL. So best is dalawa, no. So dito tingnan mo lang kung gusto mo lang makita yung live preview niya, eto, okay. Pero dun sa mismong actual is gumamit ka talaga ng actual browser for your specific file. At magagawa mo ngayon, of course, pag in-open mo yung folder and then tingnan mo yung my project and my HTML, ito yun. So pag double click mo siya, ito yung iyong live using the Google Chrome. Alright, hello Kuya Mike. Ayan. Alright, so dito muna tayo titigil at susunod na lesson, tingnan natin yung iba pa natin i-discuss. Magkita po tayo muli. Bye-bye.